Ang hirap sa buhay, talagang handang-handang bumangon para po sa kanyang pamilya. At this juncture, may I call on here, in Ron, our board pastor, Nelson Cupo, to give a journey with us. Ayan, para po tayo dyan lahat. Walang iiyak. Baka may umiyak. Magandang po sa inyong lahat. Hindi ako prepared. Yung baka po may hindi pa po nakain dyan, bukas na bukas po ang ating kapag-harap po sa inyong lahat. Yun. Iiyak So, na. maraming salamat po sa pagsama po para po sa pagdiriwang na ito. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon kong ito para ibahagi sa inyo yung pinagdaanan ko para lang makapasa sa CPA board exam. Siguro maraming nagulat na nakapasa po ako sa CPA board exam dahil hindi ko talaga pinapahalang. Ay, bunot-bunot ang mga tao. Mahirap, magastos, pero hindi naman po namin. October 25, 26, 27, ang original date ng board exam. Dahil sa bagyong Christine, nasa Manila po ako nung panahon na yun, biglang nag-announce na postpone po ang board exam. So wala kaming choice kundi umuwi na ulit at bumalik po sa aming kanya-kanyang buhay. Na nawala kami mga reviewing, nawala ulit kami sa momentum dahil nga hindi namin alam kung matutuloy yung board exam. So dahil nga postpone yung board exam, nagbalik trabaho na po ulit ako. At dahil bumalik ulit ako sa trabaho, naging busy na ulit yung schedule. Then biglang nag-announce ulit sa PRC. Mag-board exam na daw po ng December 6, 7, and 8. So biglang gulat na naman. Kababalik ko lang sa trabaho, ilang buwan na walang sahod. Then kailangan na mag-board exam. So luluwas na. Magastos, pero sabi nga nila kakay, honestly, takot ako mag-board exam. Takot na ako mag-fail dahil kapag mag-fail pa ako, papasok ulit ako ng school. Mas magiging magastos para sa akin. Kaya kailangan ko nang maipasa. So, December 6, 7, 8, tatlong araw po yung board exam namin. So, first day, ang aga ko sa school dahil maaga yung full time. First subject pala, sobrang hirap. Akala ko madali yung first subject dahil management services yung first subject namin. Naaral ko lahat yung coverage, nakapag-take ko ng pre-boards. Then biglang pag-browse ko ng mga question, hindi agad ako familiar. So, kinabahan na ako. Paano kung sumabit ako sa subject na to, wala na, tapos na naman. So 3 hours yung first subject, minaximize ko talaga yun. 3 hours ako nag-exam. At habang nag-exam ako, kapag hindi ko na alam, wala akong ibang ginagawa, hindi mag-pray. Pray ako ng pray, tapos break time namin, bawal kami mag-cellphone, so wala akong contact. Then 1 p.m., another subject, 1 before, may exam na naman. So auditing yung next subject namin. So parang feeling ko mag-aan yung second subject. Audit, yung aking work nasa audit field ako. Pero, nung actual result na mababa pa rin pa ako sa audit field. Then, yung second subject, maaga ako natapos, 3:30. 4:34 yung labas namin, pero 3:30 nakalabas na ako ng school. So nag-text agad ako sa kaibigan, sabi ko tapos na yung first. So hindi ako tumitigil sa school, naglalakad talaga ako ng malayo dahil ayaw ko tumambay sa school. Dahil sinusunod ko din yung mga sabi ng Ivan na huwag na daw lumingon. So naglalakad ako ng malayo para lang makasakay, makapag-book. Then pag-uwi ko for second day, ang sakit ng ulo ko pag-gising ko ng second day. Nag-text ako kayo na sakit ng ulo ko. Tapos sabi niya, kung tutuloy pa ba ako or mag-no-show siya. So, hindi ko alam kung mag-no-show siya ako. Hindi na ako sisipot at mag-absent na lang para hindi mag-markas fail. Pero dahil gusto ko na talaga, sabi ko, mag-board exam pa rin po ako.
First subject namin, taxation. Killer subject po namin yung taxation. So, ang sakit ng ulo ko habang na-exam, nakakatulog na ako. Then, RFBT, law. Law po yung sunod na subject. So, 100 items na puro case na kailangan familiar ka sa mga ruling, sa mga batas, kung ano talaga yung rule kapag ganito yung mga nangyari or cases. So 100 items po siya, then 3 hours lang din, na kasama na din yung pag-sheet down. Then sunod doon, third subject na third day, ito yung weakness na subject ko, far and afar. Ano siya, financial accounting and reporting and advanced financial accounting and reporting. So per subject pa lang, theory siya na combination ng computation. Ang hirap, pero familiar naman ako sa ibang concept, pero ang hirap pa din na sa apat na choices, sure mo yung inamali na yung dalawa, pero doon sa dalawa, nagpipilian ka pa. So kailangan mong mapili ng maayos at saka masolve talaga dahil yung mga question, theoretical na siya, nakasama pa siya ng computation. Then yung after nyo naman, afar, one of my favorite subject ng college. So nadalian naman ako, pero hindi pa rin pwede magpakampante dahil kahit magaling ka sa isang subject, kung may hahatak na subject, so wala pa rin. So yung December 8 natapos yung exam, December 9, umuwi ng Walter dito. Ang alam ng mga tao, kapag lumuluwas ako, may client lang ako, may trabaho lang ako. Ang hindi nila alam, lumuluwas ako para mag-ayos ng board exam at saka nag-board exam na ako. So December 10, back to work. So ang daming mga trainings, so pinipilit kong kalimutan na nag-exam na ako. Dahil ganun kabilis nang lalabas yung result ng board exam namin. Parang 3 days yun din siyang lumabas. So natapos kami ng December 8, Sunday, expected na week na yun, pwedeng lumabas ng result. December 10, 11, basic kami sa trainings, 12 lumabas na ulit ako ng Makati, 13, pinapunta ako sa Bulacan, tapos 14 to 16, yun yung nagbakolat ako. 16, ito yung araw na hindi expect ko na lalabas na dahil after 10 days na yung board exam, pinaka-last day na pwedeng lumabas yung result. Pagdating ko sa Makati, galing Bacolod na chat ako kay Ian na nakarating na ako ng dorm. Sabi ko possible na lumabas yung result. Sabi pa niya, alangan araw, bakit lalabas ang result? Sabi ko, anong alangan araw, Lunes niya. Ayun, fast forward, alas 10, nakatulog na ako, wala pa rin yung result. Nag-aabang talaga kami dahil nga, yun yung araw na lalabas na yung result. Tapos, 11:40, nagising ako, akala ko haba naman tulog ko. Tapos, kinakabahan talaga ako na baka may result na. Binuhay ko yung internet ko. Sabi ko, walang nag-chat-chat, walang notif. So, kabado na ako na baka hindi ako nakapasa. Ibig sabihin, walang nag-chat-chat, walang congratulatory message. Nilaksan ko na loob ko, nagbukas na ako ng PRC website. Wala ko palang result. Tumulog na ulit ako, nagising ako, magpo-4 AM na. Ito, sigurado na ako na may result na, dahil mag-uumaga na. Binuhay ko yung internet ko, hindi dumating lang yung sa cellphone ko. Nag-CR muna ako. Pagbalik ko sa higaan, binuksan ko sa cellphone ko, may nakita akong notif ng messenger. Ibig sabihin may chat. Pero nagdadalawang isip pa rin ako, ano ba yung chat na yun? Congratulatory ba? Or comforting words from colleagues? Na baka hindi ako nakapasa, parang papalakasin ulit nila yung loob ko para sumubok. Pagbukas ko ng cellphone ko, naangatal na ako yung paghawak ng cellphone ko. Then nakita ko yung congratulations. Bahay yung messenger ko ng congratulatory message. Gusto ko makita yung pangalan ko. Siyempre yung mga online na kaibigan ko. Kung totoo ba na hindi talaga ako yun. Then kinonfirm ko talaga, nag-browse ako sa PRC website. Tapos, yun yan, nag-send rin sa screenshot na ako yun. Nag-call agad ako. Nag-ring agad.
Then sila sinaga. So madaling araw na isip katulog na sila. Pero kasi nagising din agad sila, hindi nila sila makakatulog. Then hindi ako makapagsalita. Kumahaba, wala ako. Tinatanong niya, bakit ako umiiyak? Hindi ako makapagsalita. Iyak din ako. Tapos doon ko sinabi na, nag-CPA na po ako. Ay, wala pa nang ginawa ko. Iyakan na kami ina, kapag sa puno. Isang pribileyo po yung maramdaman na umiiyak ka dahil palungkot mo. Kundi umiiyak ka dahil ang saya-saya. Ang saya mo na pahinga po mo na yung title na gusto mo. Na ibinigay na ni Lord yung katagal na hinihintay ko yung pinapanalangin mo. Alam batik nyo naman yung buhay na meron ko kami. Sa pag-aaral pa ng kolehiyo, sadyang hirap na. Hindi ko nga po alam na pumakapag-college ko ako dati. Kaya naman nabalitan ako scholarship sa mga kaibigan. Ina-applyan ko po talaga. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, ako na yata yung ang dami kong scholarship dahil kada may mga balitaan ako, a-apply ako, palang pwede naman ako. Dahil ganun po ko, kadesperado ang anak, gusto pag-aaral. Dahil alam ko din naman, wala din naman yung tatay ko, wala din naman yung nanay ko, pero andyan sila para supportahan ako. Pagdating po sa edukasyon, hindi po nila ako tinitipid. Kung kailangan may bilhin, may ibang bilhin, sige, bilhin mo. Kaya naman, si ina, tatay, gapakarga, pati si ina nagagapa, may babakong lang ako. Hindi nila ako, kaya ano yung mga nagpapara sa akin, hindi napapagod. Anong dahilan ko para mapagod? Ang dahilan ko para magreklamo na nahihirapan ako. Pero kung sila, hindi sila tinatama, kundi sila nila ginagawa yung kasi lang. May bigay lang yung mga pangangailangan ko. Kaya naman sa aking mga magulang na ina, kay tatay maraming salamat sa suporta nyo, sa paggabay nyo sa akin, at sa bawat mission na ginagawa ko. Sa pamilya ko, both sides, sa Kupo, family, sa Lopez, maraming salamat sa inyo. Sa aking mga lola at lola, sa Inay Panis, sa tatay Naling, salamat po. Siyempre sa tatay Puray, sa Iglesia, na sayang ay hindi nyo na naabutan itong pagkakataon na ito. Pero alam kong masaya kayo dyan at palagi nyo akong ginagabayan. Salamat din sa mga kaibigan ko, especially sa mga kaibigan ko nung college na sumama at nagkasikaso sa akin doon sa board exam. Palagi kong sinasabi, grade 6 pa lang ako, naniniwala na ako na ang kahirapan ay hindi hadlang sa magandang kinabukasan. Alam niya ng mga kaibigan ko na yun yung kasabihan na pinapaniwalaan ko, na kahit mahirap, hindi imposibleng maabot ng mga pangarap. Dahil sa panahon ito, libre ang mangarap, nasa sa atin na lang kung ang pangarap na yun ay mananatili na lang pangarap o ating maiisa katuparan. Kaya sa mga bata, mangarap lang kayo dahil hindi imposible maabot nyo kung ano yung pangarap na yan. Sa mga magulang, kung may kita nyo na may pangarap yung bata, suportahan lang po natin. Dahil hindi po natin alam na yung suporta na binibigay natin kung ano yung maaabot nun. Kung saan aabot yung suporta na binibigay nyo po. So yun lamang po. Maraming salamat po. Congratulations! Alright, so once again po, batiin lang po natin sa Nelson ng congratulations, Big Boy, in 5, 4, 3, 2, 1! Congratulations, Big Boy! Palakpakan lang po sa ating lahat. Alright.